Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya sa mga mata nito at hindi siya baguhan pagdating sa mga babae dahil kilalang kilala niya ang pagkakaiba-iba ng titig ng mga iyon sa kanya. And why the hell does he see an unwanted longing in Erica's eyes? It's fine if it was just a simple longing for a relative who will soon be gone, but not as a longing for a wanted lover to be. Sanay siya na palagi itong nakadikit sa kanya pero hindi ang ganoon na parang nagpapahiwatig na ito ng kakaibang interes na masigit pa sa pagiging magkapamilya nila. That isn't possible. He made it clearer. Dad is dead and we must live our lives separately. Hindi man tayo magkaano-ano talaga at wala namang kaso sa akin kung gusto mo pang mag-asawa na iba. No! Inis na isinalya nito ang braso niya. Tapos ano? Isasama mo ang babae na iyon na kahit araw nakadamit pantulog? No, Dark! No! Ako ang dapat na isama mo at hindi ang mamamatay tao na iyon. Namumula ang mga mata nito sa pagpipigil ng iyak kaya lalo na siyang nagtaka. Getting Erica laid is a simple thing but he doesn't want to disrespect his father. Hindi na niya kailanman bababuyin ang ama niya lalo na kung dahil lang sa isang babae. He has more than of a woman in one of his bedroom upstairs. Higit pa si Emily sa isang babae lang. Sa itsura noon na walang kasing ganda. Ano pang hahanapin niyang muka na babaeng pwede niyang ikama? It's two-way benefits. He's feeling his physical needs as well as feeling her needs for her family. Whatever it is that consumes your mind, it is not possible. Hindi man nanay ang tingin ko sa'yo. Hindi rin ibang babae lang ang tingin ko sa'yo. You're part of the family and let's live it that way. Hindi ka ba kinikilabutan? Kamamatay lang ni Daddy pero ibang nakikita ko sa itsura ng mukha mo ngayon. Nasaan ang hagulol mo para sa ama ko? Kung ang nakikita ko sa mukha mo ngayon ay immoralidad. He frankly said, How could you? Galit na sigaw nito sa kanya. Come on, Erica. Let's talk some other time when you're back into your own sanity. Don't make me feel so disgusted and worse. Think that your tears for Dad were just part of a drama. Mapanoy ang sambit niya na nagpatigagal sa babae. Kumurap iyon at parang natauhan kaya lalo lang siyang nagtaka pero sinarili niya. Calvin remained looking at his stepmother for a while but she walked away, wiping her tears harshly. Napakawak siya sa barandilya ng hagdan at bumuga ng hangin. That was hell. Kailan pa nagtatago ng interes sa kanya si Erica? Taaminin niya na magaling magtago ng nararamdaman ng babae. Taon na silang magkasama sa ilalim ng iisang bubong pero wala siyang napansin na kung ano. O dahil baka wala lang siyang interes sa babae kaya hindi niya napapansin. And what made him feel so disgusted is that kinky confession. It wasn't straightforward but he got the real meaning of it. For heaven's sake, she's into him and it seems like Erica's jealous of his newest apple of the eye and newest flavor of his body. Not a chance, Erica. Tama na ang isang beses na binaboy niyang asawa ng sarili niyang ama. He won't make the same stupid sin twice. And he's not interested because he has a woman to do inside the guest room. Umiiling na humakbang siya pa itaas sa hagdan pero tinawag naman siya ng yaya niya. Kevin! Tamad na lumingon siya. Nakita niya ito na may bit-bit na tray. Dangan na pupunta ka rin yata sa guest room. Ikaw na magdala nitong pagkain kay Emily. Dismayado siyang tumingin dito nang ipagsaksakan nito sa kanya ang dala-dala. Mamamalansya pa ako ng pang-opisina mo pala. Nakalimutan ko na. Don't fool me. Mariin na sabi niya rito pero wala siyang nagawa ng ilapag na lerma ang tray sa baitang ng hagdan. Tatay pa nga ako. Pagod na ako sa kakaserbisyo sa inyo kaya kahit na pagbanyo hindi ko na pala magawa. Kaya mo naman yan dalhin? Wala namang mawawala sa'yo, bilis na. Asikasuhin ko pa ang madrasta mong pilya. Tumalikod ito at bumaba sa hagdan. Damn it, you can just let Rebecca do the other household chores. Inis na pahabol niya sa babae na tuluyan na talaga siyang nilayasan. Tatay nga ako, ang kulit mong bata ka. Pati ba yun, iaasa ko pa kay Rebecca? Sige na, dalhin mo na yan para kiligin naman sa yung bata. Hindi yung kapag nakikita kay parang literal na gustong hatiin ng pader sa dalawa at tumago doon. Ewan, nasobrahan ka nga sa gwapo, ang sungit mo naman. The F. Pwede ba na palayasin na lang niya ang mga babae na walang sawa ng daldal sa araw-araw na ginawa ng Diyos? Palibasa, dalawa ang mga bibig kaya tabil lang ng tabil. Inis na dinampot niya ang tray at tuluyang pumanhik. Mamaya,
Isa na naman na mag-iinarte ang Emily na iyon. His lip twitch. Huh, woman, such a pain in my ass. Nakadapa na lumuluha si Emily habang yakap ang isang malaking unan. Ang sama-sama ng loob niya na hindi man lang natapos ang pag-uusap nila ng nanay niya. Miss na miss pa naman niya kaya ang boses ay parang paulit-ulit na naririnig niya sa tenga niya. Kahit na pantawag, hindi na yata makapagpaload. Baka naubos na ang bigay niya. Pero ang mahalaga naman ay maayos nang nakalabas ang mga iyon sa ospital at nakaschedule na ang pagpapagamot ng nanay niya. Parang ngayon niya natanggap na maluwag sa dibdib niya ang kapalit ng kaayusan ng pamilya niya. Ang walang pakundangan na pag-angkin sa kanya ng demonyong si Dark. Demonyo nga ba? Hindi niya akalain na ipapadala pa rin pala noon ang pera kahit na ang lakas ng tama ng pagbintangan siya na pumatay sa sarili noong ama. Kahit paano'y natutuwa na rin siya, kaya lang ay may panibagong problema na naman. Inanod na naman daw ang bahay nila. Saan nauuwi ang kapatid at nanay niya? Hindi naman pwede na magtagal iyon sa mga tiyahing niya na 10 kahig isang tukadin. Ano kaya kung mangontrata na siya sa anak na senyor na palagi na siyang bayaran kapag gagamitin? Diyos ko, Emily, maghunos dili ka nga. Hindi ka naman pokpok. Bakit mo tuluyang ibebenta na ang sarili mo? Bakit? Tama naman yun. Kaysa naman gagasain niya lang ako ng gagasain. Mga anong bilhin na niya ako sa bawat pagkakataon na ubaran niya. Kaysa naman nakinabang siya ng paulit-ulit sa akin, di ba? Libre lang. Natutop niya ang noo. Desperada na talaga siya dahil sa kahirapan ng buhay. Total, wala din namang respeto ang lalaki sa kanya. Tuluyan na rin niyang kakapalan ng mukha niya. Nakagat niya ang labi at parang siya ang nahihiya sa sarili niya. Kung ano-anong katangahan ang pumapasok sa kukotin niya. Natilihan siya na bumukas ang pintuan at nakiramdam doon. Palagay niya ay ang matandang yaya ang pumasok. Hindi naman yun nakakalimot, palagi siyang tingnan at noong kataasan nga ng lagnat niya ay sa sofa natulog at binantayan siya. Kaya wala na siya ni katiting na pagdududa kay Yaya Lerma. Totoong mabait ang matanda at sobrang alaga. Pumikit siya at naramdaman niya ang paglapag nito ng kung ano sa bedside table pero agad siyang napamulat nang maamoy niya na lalaki ang pumasok at hindi babae. Agad siyang napaiktad sa kama kaya lumabas ang panty ni Emily pero isang itim na cellphone na touchscreen ang nakalatag sa mga mata niya. Hawak iyon ng Diablo habang walang kabuhay-buhay ang facial expression na nakatingin sa kanya. She gently pulled her dress now and felt uneasy. Ano yan? Call your mother. Anito at sumulyap sa suot na relo. You have 10 minutes to talk to her. Lumiwanag ang aura ng mukha niya at saka mabilis niyang kinuha ang cellphone pero nagtaka siya sa lock screen wallpaper nito dahil itim na itim din. Grabe talaga. Pinaninindigan ng kadiliman ng pagkatao. Nakalak naman. Ibinalik niya ang aparato na idiniin lang naman ito ang hinlalaki sa home button. Kaagad niyang hinanap ang dial icon at saka itinype ang number ng nanay niya habang hindi matanggal ang maganda niyang ngiti. Pinindot niya ang loudspeaker at sinusundan ng tingin si Gavin habang naglalakad naman ito at naupo sa isang malaking solohang sofa sa harap ng TV. Pero sa pagkailang niya ay hindi ito sa telebisyon humarap kung hindi sa kama. His eyes were glued on her face. Milyon-milyong pagkailang ang nararamdaman niya lalo pa at parang scholar sa airport ang mga mata nitong hinahagod siya ng tingin. Yaya brought you foods. Hindi ako may gusto niyan. Masungit na sabi nito sa kanya pero kung bakit umirap siya. Alam ko naman. Bakit defensive ka? Lalasunin mo ako kung ikaw may dala niyan. Bulong niya pero lumaki ang ngisi niya nang marinig na may kumaluskos sa cellphone at kasunod noon ay ang pag-ere ng boss ng nanay niya. At sa wakas ay umiiyak ang baby sa kabilang linya. Hello? Sino to? Saglit siyang natilihan at pinakinggan lang ang boss ng nanay niya hanggang sa sumagot na siya. Si Emily mo, Nay? Napapawi kahit paano ang pangungulila niya sa pamilya na hindi niya alam kung kailan niya makikita ulit at kung makikita pa ba niya. She kept on asking how's her nanay but her concentration was stuttered when she noticed that Gavin was reading something from her phone. She got curious. Baka may text pala para sa kanya pero hindi man lang sinasabi ng lalaki at sinasarili na lang nito na para bang pag-aari ang mga messages na para sa kanya. Ilang linggo na lang nga at magpapasukan na. Baka mga kaklase niya ang nagtatext at mga kaibigan tapos ay ang crush niyang professor. Damn it! Nalaki ang mga mata niya nang magmura sa Gavin kaya natakpan niya ang mouthpiece ng cellphone na hawak niya. Nak? May lalaki ka dyan? Sino? Sino yan anak?
Usisa ng nanay niya pero parang nalito siya nang sulyapan siya ng binata na para siyang kakainin ng buhay. Ano lang nay, boss ko. Lalaki kasi ang boss ko at masungit nanay. Sabi niya para makabawi man lang. Ay, pagpasensyahan mo na. Mabait ka naman kaya kaya mo yan. Huwag ka lang pipiskalin at ibang usapan yan. Dadalhan ko siya ng tanod at ng kapitan kahit na gaano pa yan kayaman. Napahagikik siya. Pogi ba anak? Artista daw sabi ng tiyang mo. Totoo ba? Pogi? Napaisip siya at wala sa loob na tumingin kay Gavin na relax na ulit sa pagkakaupo at nakatitig sa kanya. She knows that he's listening. Babawian niya para makaganti man lang siya. Kahit na nakakanerbiyos ang titig ng lalaki at baka maparusahan siya, ay babawian niya pa rin. Hindi naman kasi nananampal kaya pipintasan na niya ng sobra. Nalukot ang ilong ni Emily at napasimangot. Hindi nay. Kita niya kung paano umigkas ang panga ni Gavin at saka tumingin sa ibang bagay na mukhang ngali-ngali na siyang batuhin ng pagkalaki-laking TV. Pangit nay. Alam mo yung Beauty and the Beast? Yun ang itsura niya. Nalakasan pa niya ang boses kahit na kumakabog ang dibdib niya nang ibalik ng binata ang matalim na titig sa kanya. Alin siya doon? Beauty ba ikaw mo? Hindi nay, Beast. Diyos me, yung bata ka? Halimaw yun Napahagikik siya at natakpan ang mga labi. Nakakatuwang kausap ang nanay niya at tumataba ang puso niya sa saya. Mamaya marinig ka niyan. Ay naku, itapon ka sa dagat. Pangit naman pala kung ganoon anak. Pero hindi ka. Hindi naman ibig sabihin na kapag pangit ang itsura ay pangit na rin ang kalooban ng tao. Yan ang huwag mong pag-aaralan na manghusga ka ng kapwa mo base sa pisikal na itsura lang. Malay mo kung ubod pala ng bait. Hawan ko lang nanay. Habaan mo na lang ang pasensya mo at kapag bayad ka na, umuwi ka na at makakaraos naman tayo sa pakikitinda lang. Pasensya na rin anak ha, kung dahil sa akin ay napunta ka dyan sa malayo. Tumango siya at kaagad na namuo ang mga luha. Basta ikaw nay, alam mong mahal na mahal kita at hindi ko kayo pababayaan ni baby. Salamat nak, basta huwag ka lang gagawa ng masama ha. Pera lang yan, hindi mo yan madadala sa langit. Kung ano ang kabutihan na itinatanim mo, yun ang babaunin mo sa langit at hindi ang Ninoy Aquino na kulay dilaw na papel o kaya si Rizal na pugot ang ulo sa piso. Napapahagikik siya pero tumulo ang luha. Hindi na naman siya nag-aasam ng kung ano. Basta mabigyan lang niya ng maayos-ayos na buhay naman ang pamilya niya. Natatakot siya na baka magkasakit ang kapatid niyang baby. Kulang na nga sa vitamins noong ipinagbubuntis hanggang sa paglabas ay hirap pa rin ang dadanasin. Sumulyap siya kay Gavin at itinuro nito ang suot na relo. She got it. It's time to hang out the call. Parang nalungkot na naman kaagad siya pero kailangan niya magpaalam. Sige nanay, tatandaan ko. Alagaan mo si baby ha. Saka ikaw din. Kapag nagkapera ako, magpapadala ako para sa gatas ni baby. Napangiwi siya. Saan naman siya kukuha ng pera? Sa puwet niya? Nanay, oras na para magtrabaho. I miss you nanay. Love you, nanay ko. Love you din, anak. Suminghot iyon. Ingatan mo sarili mo, ha? Babay, nak. Nanghina siya at umiyak na naman. Babay, nay. Kahit na ayaw niyang iswipe ang end call ay wala siyang nagawa ng habulutin ni Gavin ng cellphone at yun ang kusang pumatay ng tawag. Bastos talaga. You're right. It's time to work. Anito nang umis at saka lumuhod sa gilid ng kama at lumukwang papalapit sa kanya. Agad na nagtangkang gumapang papaalis si Emily pero mabilis itong kumababaw sa kanya at sa isang iglap ay sakop na kaagad ng bibig nito ang kabuuan ng bibig niya. She can barely move. Kulong na isang braso nito ang tuktok ng ulo niya at ang isang kamay ay kaagad na nakalapat sa sikmura niyang flat na yata dahil sa gutom. Beast? Tanong nito na saglit na pakawalan ang labi niya at siya naman ay naghahanap ng hangin dahil kapos na yata. No wonder. I am a beast. Let's make a deal. Buong tapang at lakas ng loob niyang sabi habang nakapikit. Are you even in position to make a deal, honey? I don't think so. You're still my prisoner. My slave, my tie, my suspect. Sa lagay na yan, hindi ba obsessed ka? Iniisip mo na pinatay ko ang daddy mo pero kung makahaplos ka sa akin ay dinaig kong kristal sa paningin mo. Anya na kumakabog ang dibdib. Totoo naman, bakit ito titig ng titig sa kanya at ginahasa siya? Ibig sabihin ay akit na akit ito sa malalabanos niyang kutis.
Binuo niya ang tapang at ang pagiging praktikal. Hindi pwede na ito lang ang palaging makinabang. Kung sabi nito ay ibebenta siya kapag pinagsawaan na, malinaw na pera iyon. Kaya ngayon pa lang, peperahan na niya ang letsugas na ito. Nagmulat siya ng mga mata at sinalubong ang titig nitong hindi niya mawari kung ano. Let's put an equal exchange. Umalis ito sa pagkakadagan sa kanya at naupo sa gilid ng kama. Naupo din siya at pasimpleng lumunok. Kung Manila Film Festival ang sinalihan niya ngayon, malamang na best actress na siya. Grabe nang ipinapakita niyang lakas ng loob at tapang kahit na parang nilalamon na ng kaba ang buong niyang sistema at panliliit ng buong pagkataon niya. Pero kagaya ng sabi nito na she's his toy. Wala na bang mas nakakapanliit pa doon? You mean, let's trade again, young lady? Umarko mga kilay nito na para bang interesado din sa sasabihin niya. Yes, taas noon niyang sagot. I won't struggle anymore. Itinago niya ang paglunok. I need money for my tiya, my nanay and my baby bunso. Use me, I won't mind. Anytime, anywhere. Diyos ko, baka pag nakalabas na ako sa malampyan ng mansyon na ito ay mukha ng lantang katuray ang pagkababae ko. Pay me. Itinaas niya lalo ang noo pero parang mahihimatay siya sa kahihiyan. Maya-maya lang. Parang tumatag siya nang makausap ang ina niya at parang kahit na paano ay nawala ang lungkot. Kung hindi niya madala sa pag-iyak ang isang ito, dadalhin niya sa peking katapangan. Parang nalumo siya nang lalo itong umisi ng nakakainsulto pero iba ang lumabas sa bibig nito. Name your price. Nashock siya pero hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. 30,000 isang gamitan. Lihim siyang umiwi. Patawad, Pudra Jesus. Kaagad siyang napaisip. Ang mahal yata. Kung 2 beses sa isang araw, siyang patitihiyain mo 60,000 kaagad siya. 2 buka ka lang, hindi na masama. Saka baka sa lagay na iyon na mamahalan ito sa kanya ay maisip na malugi na kaya pakawalan na lang siya. Ayos. Buhay na ang determinasyon niyang makalaya at gagawin niya ang lahat. No more crying. This time, she'll learn how to dance to his kind of music and his favorite tune. Kapag na-master na niya, baka sakaling makuha na niya ang kalayaan and at the same time, matupad ang pangako sa ama nito na susubukan niyang tapyasan ang imaginary sungay ng demonyo. Walang tawad, bawal ang tumawad. She crossed her arms over her chest and lifted her chin even more. Basta, huwag mo lang ako itatali. Huwag mo kong papaluin. Huwag mo kong lalatiguhin. Lalong bumaon ang titig nito sa kanya. Come closer. Anito. Ano raw? Parang nabingi siya. Nalaglag ang matatag niyang determinasyon. Aanuhin mo ko? Just come closer. Damn it. Inis na pakli nito kaya lumuhod siya sa kama at naglakad papalapit kay Gavin gamit ang mga tuhod. Oh, nakaluhod na harap niya rito. Saglit siya nitong pinakatitigan sa muka at bigla na lang siyang napapikit ng hawakan nito ng marahas ang mukha niya habang isang kamay ay sa leeg niya. Kinabig siya para sa isang agresibong halik. Narok balance pa siya kaya napahawak siya sa mga pulsuhan nito. Deal. May klimbulong nito at saka siya pinakawala na halos ikaliyo pa niya. Tigagal siya nang tumayo ito mula sa kama at saka naglakad papalabas ng kwarto. Sa wakas nakahinga siya ng maluwag habang tutup ang dibdib. Mababaliw siya sa lalaking iyon. He's too brusque and so unpredictable. Nasalat din niya ang mga labi na parang namanhid at nangapal sa pakiramdam niya. If you will always kiss her that way, hindi kaya mabaklas na ang talukap ng nguso niya sa 2 halikan pa lang? Hindi baling, walang nguso, Emily. Basta, may gatas si baby. Magpakabit ka na lang ng nguso kapag mayaman ka na. Uminat si Emily nang tamaan ang mukha niya ng sinag ng araw kaya nalukot ang ilong niya. Sa 1 linggo na nakatira siya sa dark mansion ay parang kagabi lang siya nakatulog ng payapa dahil nabawasan ang isipin niya sa pamilya niyang malayo sa kanya. Talking to her nanay the other night was quite a big help. Nakatulog ka ng maayos ano? Tanong sa kanya ng nakangising Yaya Lerma na napagmulatan niya ng mga mata. The old woman is tying the thick curtain in a bow. Napangiti siya kasi maayos naman ang kwarto niya kaysa sa unang pinagdalhan sa kanya na kaya nga siya nagtititili noong kalakasan ng kulog at kidlat ay dahil sa sinabi ni Yaya Lerma na doon matagal na himlay ang mommy ni Dark ng makomatose. Bangon na at mag-almusal ka sa ibaba.
Lagi na po akong bababa sa dining room, Yaya. Takang tanong niya sa babae na mabilis na tumango. Kahapon kasi ay hindi siya lumabas ng kwarto at dinalhan na lang siya ng pagkain dahil akala niya ay hindi pa rin siya pwedeng lumabas kapag walang sinabi si Gavin. Oo naman. Yung dinner noong nakaraang gabi, hudyat na iyon na malaya ka na rito sa loob ng mansyon at sa buong bakuran. Kaya lang anak, huwag kang makakaisip na tumakas at malamang na makukulong ka na naman sa annex ng basement. Napalunok siya. Ayaw niya doon, baka mamatay siya sa takot sa multo. Samahan mo ko't mag-aalis tayo ng tuyong dahon sa garden para hindi ka mainip dito. Pagkatapos magluto, maligo ka na muna at ihanda ko ang pagkain mo. Anitong tumalikod na. Kaya ko naman po yung gawin, Yaya. Tuluyan na siyang bumangon. Sa bahay nga po akong gumagawa ng lahat. Mas pa nga po kapag naglalabada ako para may pambaon sa eskwela at pambili ng ulam ni nanay. Lahat kaya ko po. Huwag na akong intindihin na tutulungan ko na kayo kahit sa pagluluto. Ngumiti iyon pero parang pinintahan ng awa ang mukha. Marunong ka magluto? Anong specialty mo, anak? Siya naman ang nawala ang ngiti, saka siya nahihiyang umiling. Wala po, kasi wala naman lulutuin. Marunong lang po magprito at magluto ng sinangag na kanin. Ngumisi ulit siya pero parang lalo lang nahabag si Lerma sa kanya. Halina at doon mo kukwentuhan sa ibaba. Magsabi ka kung anong gusto mo subukan lutuin at ihanda ko. Marami sa ref, kahit na ano. Talaga po? Tuwang-tuwa na napatayo na siya at bumaba sa kama. Kahit ano po, Yaya? Tumango ito at ngumiti. Maligo ka na, nakahanda na ang damit mo sa banyo. Yaya? Napakamot siya. Baka naman mayroong hindi ganitong manipis at labas ang susot singit. Parati na lang ganito ang damit ko kaya yata ako nagagahasa. Idinaan na lang niya iyon sa biro. Wala na rin namang mangyayari kung tatambayan pa niya ang mapait na iyon na nangyari sa kanya. May babalik ba niya ang puri na nawala kapag namatay siya sa kaiiyak? Hindi na naman. Dapat na mag-move on na siya at iwanan na lang iyon na parte ng kahapon na parang isang bangungot. And besides, she already made a deal with Dark and must get herself prepared for something more like that. Oo, iba na ang nandyan. Nakahalungkat ako ng bestida ni Senyora at palagay ko, kasya sa iyo. Mabait kang bata at hindi ako nagkamali ng unang tingin ko sa iyo. Kung iba-iba lang, hindi ko na alam kung ano na mga sumpa na binitawan mo sa alaga kong iyon na si Gavin. Ani Lerma. Kahit nagustuhin man niya, hindi niya yata maatim. Nasanay na rin kasi siya at kinalakihan ang mga pangaral ng nanay niya. Saka ang kaisa-isang bilin ng lola niya noon, wag na wag siyang magsusumpa kahit nagaano pa siya kagalit sa tao kasi makapangyarihan daw ang dila at babalik din ang sumpa sa taong nagsalita. Dahil po kay nanay, busog po ako sa pangaral. Hindi ko nga alam kung paano ako napunta dito dahil pinalaki naman ako ng nanay ko ng maayos. Inisip ko kasi na mas mabuti na ang ibenta ko ang sarili ko kaysa naman magnakaw ako at mapasama sa kung ano ilegal na gawain. Pinakamasdan siya ni Lerma saka ito tumango. Sige na, maligo ka na. Siya naman ang tumuloy na sa banyo. Natitigan niya isang bestidang bulaklaki na parang abot na yata sa sakong niya. Spaghetti strap iyon kaya lang parang hawal na naman sa dibdib. Mamanyakay na naman siya ng demonyo, malamang. Kung sa bagay naman ay weekdays at malamang na may opisina iyon sa araw na iyon kaya ligtas siya. Baka nga ka mo nakaalis na. Napahagikik siya. Mabuti naman para hindi sila magkita. Palingalinga sa paligid sa Emily na lumabas siya sa kwarto. Kapag nakakuha siya ng tiyempo, tatakas talaga siya. Kaya lang mukhang mahirap na gawin iyon. Malamang na maraming camera at hindi niya alam kung saan ang direksyon na pupuntahan niya. Saka baka totoong makulong na siya habang buhay kapag tinangka niyang gawin iyon. Baka madagdagan ang sentensya ni Attorney Gavin sa kanya, mahirap na. Look who's here. Natutop niya ang dibdib at agaran na sumandal sa pader dahil sa gulat. Ang bruha. Nakaboots ang babae at ang ikli-ikli ng short na suot. Living a happy life? Ngumisi sa Erica na parang nanguuyam at saka siya marahas na hinila sa braso. Rico! Angil din niya at pinilit na bawiin ang sarili siko pero hindi siya pinakawalan ng babae. Magbilang ka na ng araw mo dahil mabubura ka din sa mundo. Gigil na sambit nito sa kapabalya siya nito itinula kaya natumbas siya sa sahig at tumama pa ang gulugod niya. She grimaced and tried not to utter her pain. Erika! Dumagundong ang boses ni Gavin sa kabuuan ng indoor balcony at kaagad na napatigil ang babae pero hindi nawala ang inis sa mukha.
Napangiwi si Emily at hindi siya makagalaw. Parang nabali yata ang spinal column niya. Oh, here comes the acting hero but an evil creature. Inarolyo ni Erica ang mga mata at saka mataray na naglakad pabalik sa kwarto noon. You're really stubborn. Nag-usap na tayo, hindi ba? Hindi ka pa rin nakikinig. Galit na sabi ni Gavin at saka lumapit sa kanya habang ang babae ay deadma lang. Bakit ka nagagalit sa madrasta mo? At mas gusto mo pang kampihan ang babaeng pumatay sa daddy mo? Panginsulto niya sa binata nang makalapit ito ng husto. She could smell his perfumed aftershaves and looked so very fresh, neat and handsome. Stop meddling with the things which you don't know. Get up. Nasaktan ka ba? Anito na parang sinusuri ang mga binti niya. Bakit mo tinatanong? Marahas niyang binawi ang braso na hawak ni Gavin. Inaalam mo kung makakapagparaos ka? Oo, pwede pa. She hissed and inhaled. Anito na parang sinusuri ang mga binti niya. Bakit mo tinatanong? Marahas niyang binawi ang braso na hawak ni Gavin. Inaalam mo kung makakapagparaos ka? Oo, pwede pa. She hissed and inhaled it but Gavin looked at her ferociously. Totoong nasaktan siya at parang nabugbog na ang pigi niya sa pagkakabagsak. Shut your mouth. Kung ayaw mo na bitbitin kita papasok sa guestroom at gawin kong gabi ang buong maghapon mo. Kapag walang tigil kitang pinasukan. Pikon na sagot nito sa kanya pero umirap lang siya at kinaya ang sarili na itayo. Wala itong nagawa kung hindi tingnan lang siya. Nang talikuran niya ito at saka paika-ika siyang naglakad. Humawak pa siya sa mga barindilya para sa suporta at saglit na nilingon ang binata na nakahabol ang tingin habang nakapamewang. Bakit ba nandito ka? Inis na tanong niya. Di ba dapat nasa opisina ka? Wala nga pala siyang pakialam. Bahay nga pala nito ang mansyon kaya ano naman ang karapatan niya magtanong. Bumuka ang bibig ni Gavin para magsalita pero agad niyang tinalikuran. Di bali na. Hindi ako interesado sa paliwanag mo. Lihim siyang napahagikik, lalo na nang umigting ang panga nito. Buwing-buwi na siya at araw-araw niya itong papatayin sa konsumisyon para naman magsawa ito sa kanya at palayasin na siya. At ang isang iyon na babae, kapag naubos ang pasensya niya ay papatulan niya talaga iyon. Dangan lang na hindi siya marunong makipag-away. Sa may salas ay nadaanan niya ang mga kalalakihan na dumampot sa kanya sa hotel kaya parang gusto niyang yumuko. Nakaramdam siya ng hiya at panliliit pero sabay-sabay na tumungo ang mga iyon nang paika-ika siyang dumaan. Bakit yumuko ang mga iyon samantalang siya itong nahihiya dahil sa pagbebenta niya ng sarili? Tuloy-tuloy siya sa kusina at inabutan si Lerma na naghahanda doon ng mga pagkain panluto. Oh, bakit iika-ika ka? Napano ka? Natigilan ito sa paghihiwa ng malalaking carrots. Itinulak ako ng senyorita niyo, Yaya. Natumba ako sa sahig. Kwento niya. Ano? Lumapit ito kaagad at saka sinalat ang likod niya. Hindi ba namaga? Hindi naman po yata, Yaya. Halika na, luto na tayo. Na-excite siya nang makita ang mga hinilis na karne. Bakit po ang dami? May chicken na, may baboy pa. Tumingin siya sa mukha ni Lerma na hinahagod pa rin ang gulugod niya. Sus, Emily, sa mga barako ba naman yan na mga kakain? Hindi yan kasya ang 5 kilo ng karne araw-araw. 12 mga iyan, kasama si Gavin at si Greg. Idagdag mo kami ni Rebecca. Si Erica, hindi naman yun masyadong kumakain. Prutas lang yun madalas araw-araw. Si Gavin ang matakaw kaya lang palagi namang nag-exercise kaya hindi tabain. Halika at tuturuan kitang magluto ng special na Chinese adobo at chicken curry. Mabilis siyang tumango at marahan na naglakad papunta sa harap ng isang magarang gas range na 6 ang lutuan at nanginginang sa pagka-stainless. Tumingin din siya sa electric stove at isang malaking oven na nakakabit sa dingding. Tapos ay sa ref na malaki at 2 pintuan. Ang ganda dito, Yaya Lerma. Dun sa amin, pugon lang at kapag walang uling, gatong na lang. Malungkot siyang umiti. Pero masaya kasi nandoon si nanay. Hinagod siya nito sa ulo. Huwag na malungkot. Isa saan ba't makakasama mo rin ang nanay mo at kapatid mo? O di ba nga sabi mo ay pinadala naman pala ni Gavin ng pera? Sabi ko sa iyo na mabait naman yan. Hindi lang halata. Siguro nga. Kaya lang hindi niya alam. Hindi pa naman niya gaanong kilala ang lalaki at base sa kwento ng sarili. Noong ama, may katigasan nga yata ang puso ng Gavin na iyon. Pag umuwi ako, Yaya, mamimiss po kita. Ako din, anak. Parang naluluha na ito kaagad kaya naman niyakap niya. Luto na po tayo.
Anyaya na niya rito kasi baka maiyak din siya. Abot na ang kusina mula sa indoor balcony na kinatatayuan ni Gavin at para siyang mantikang tulog sa kinatatayuan habang nakatingin kay Emily na parang bakit ang saya kapag hindi siya ang kaharap. Siya naman itong parang gago na pahabol-habol ng tingin kahit anong pilit niyang huwag pansinin. He was truly captivated and there's something about her personality which makes her look so special. Hindi niya mawari kung ano iyon basta alam niyang meron at parang hinahatak siyang alamin kung ano. Aalis na muna ako, Dark. 9 o'clock AM pa naman ang dating ni attorney. I'll bring flowers to your dad. Hindi ka ba sasama? Erica spoke behind him but he remained standing inattentive. I'll visit next time. Dapat isa sa atin na nandito pagdating ni attorney. Don't keep him waiting, Erica. He answered without throwing a single glance at the woman. Okay, bye. I'm sorry for what I did a while back. From now on, I won't touch your captive. I'll just wait for the final results of the investigation. Hinalikan siya nito sa pisngi at hinaplos pa ang kabilang panga niya pero gumalaw lang ang mga mata niya para tingnan ito. Bye. He mumbled and moved his eye back to Emily again. Erica must really stop hurting the girl. Ayaw niyang may makita kahit na isang pasaman lang ulit sa katawan noon kapag hinubaran niya. Nakakabwisit kasing tingnan. Kapag nakikipagtalik siya ay kalmot-kalmutan ang muka at ang braso. May plaster sa noo o kung saan pa man naman siya sa katawan. Iyang puti-puti pa naman. He heard a sigh beside him but he didn't pay attention to it. Nang hindi siya makatagal ay bumaba din siya nang makalabas si Erica sa main door. Bossing, good morning. Bati sa kanya ng mga tauhan pero tumango lang siya. Si Greg at Karen. Tanong niya sa mga iyon. Maagang umalis boss at ibabahay na raw si Mrs. Aliw. Natawa ang isa sa mga tauhan niya. Alam na niya kung sino si Mrs. Aliw. Tiyahin ni Emily. Hindi kaya lugi siya sa deal na ginawa nila? Walang kaalam-alam ang dalaga na ipinabahay niya ang mga tiyahin at magulang noon tapos magbabayad pa siya ng 30,000 sa isang session lang? Oh no, Dark. You paid 30,000 for 6 rounds. Napangisi siya. Akala naman yata ni Emily ay sob na siya sa isa dahil inisahan lang niya noong na-rape niya. Next time, she'd know how bad he could get when it comes in bed. Inform me when Greg calls. Bilin niya sa mga tauhan na sabay-sabay naman na tumango.